kakambyo lang ako ng topic ha. Kasi po, alam ko kahapon nasagot niyo po yung video message ni Senator Amy Marcos. Pero meron kasi uli siyang ibang pahayag ngayon tungkol naman doon sa Independent Commission for Infrastructure. Nananawagan po kasi siya ng full transparency ng report ng ICI. Ang sabi niya pa, para kipang itinatag yung ICI kung itatago lang naman ang report. Walang ilalantad na buwayang mastermind at tuloy-tuloy lang ang pangungurakot habang nalulunod sa baha at paghihirap ang sambayanan. Ano pong gusto niyong sabihin tungkol dyan, Yusek? Okay, unang-una, dun lang muna ako sa sinasabi niyang walang mapapanagot na buwayang mastermind. Unang-una, ganito, no? Sana, kung nag-iingay siya ngayon, si Senator Amy, ito yung naging hiling natin, ha? Sana nag-ingay din siya nung nakaraan. Kasi maraming ghost projects noong 2020 pa. So, pero bakit tumahimik yata si Senator Amy noon? Alam natin, senador na siya noon. Wait, 2020, parang hindi pa, no? But still, hindi ko alam kung anong position niya at that time. But still, wait lang po, 2020, I don't know kung senador siya or what, kung anong position niya. But still, kailangan niyang mag-ingay. Kasi kung maingay siya ngayon, at alam naman natin kung sino yung pinaparinggan niya, di ba? Mukhang kapatid na naman niya ang kanyang gustong sirain dito. Sana nag-ingay din siya doon sa mga anomalya tungkol sa Farmally, tungkol sa ghost projects noon. Well, anyway, ganito naman yan. Kung sinasabi niyang merong hindi mapanagot na buwayang mastermind, lumalabas dito, ito Chiki, Mase, and Jovi. Kapag ikaw ay nagsalita na merong buwayang mastermind, it means merong alam yung isang tao. It means merong ebidensya itong isang taong ito. Kasi alam niya at kaya niyang ipinpoint kung sino yung buwayang mastermind. Kung meron na siya na ebidensya at naiinip siya, mas maganda po, lahat po yan ay gawan niya na po ng complaint katulad nung ginawa niyang pag-file ng mabilisang complaint. Laban dati kila SOJ, kila Secretary John Vic. Ang bilis niya po noon. Kasi meron siyang hinahawakang mga papel after the hearing. So dito po, kung siya nagbibintang ng merong buwayang mastermind at pakiramdam ko dahil nagpipinpoint siya, maganda pong idiretso niya na po agad sa ombudsman o sa DOJ kung ano man po ang magiging jurisdiction yan. Kasi parang napaka-clear sa kanya na meron na siyang siguradong kaalaman. So yun po yung siyempre hamon natin kay Senator Amy. Kung meron po kayong alam kung sino man po yung buhayang inyong pinaparinggan, i-file nyo na po kasi para po malaman natin kung ano agad ang gagawing aksyon ng ombudsman at saka ng DOJ. Well, patungkol po sa ICI, yung pagbabagay po nila ng report, hindi po na po sakop ito ng Office of the President dahil ang ICI naman po ang siguro ang dapat nang sumagot po kung ano man po ang kanilang obligasyon. At siguro po, bilang senador, maaari naman po siya makipag-ugnayan sa ombudsman o sa DOJ dahil nag-report naman po ang ICI sa nasabi mga investigating bodies. Yusek, in speaking terms pa ba sina Senator Amy tsaka si PBBM? Hindi ko po sila nakikita. Kasi naman ako, Monday lang hanggang Wednesday, hanggang Friday lang, no? So, kung meron silang mga events or affairs, hindi ko po nakikita. Yeah. Kasi po, ang si First Lady po at ang unang ginang Imelda Marcos, diba? Yung mother mismo, meron po silang mga concert na meron silang concert, hindi lang ito para sa mga kaibigan, kundi para sa mga bata. Kasi hindi ito nababalita yung konserto. Oo, every month ito before na ginaganap. Kasi ang guest diyan, ang mga viewers diyan, mga estudyante, nasa likod po yon karaniwan. Doon po sila umuupo mismo sa likuran nila First Lady Liza Marcos at saka ni former First Lady Imelda. Mga estudyante po yun nandoon at sino-showcase po ang galing ng mga talino, yung talino ng mga Filipino artists natin. Yeah. So doon po, minsan nakikita ko po si Ma'am Irene, yung iba mga kamag-anak din po nila. Pero si Senator Amy, hindi ko po siya nakikita. Yeah. So, doon lang yung event na nandoon ako na nakikita ko ibang mga kamag-anak pero siya hindi ko po siya nakikita.